Annyeonghaseyo, ako si Jomar at share ko sa inyo naging bakasyon ko sa Quezon. Dahil nga kakauwi ko pa lang ay di ako magpapapalit pa lang ng pera sa bangko. Ay nakalimutan ko kumuha ng panggasolina. Buti na lang at ang may-ari ng gasolina ang ari kaklase ko nung high school. Mabait yung bantay, sabi ko tawagan mo si Jory ko, sabihin mo ako yung nagpagas ay wala akong cash na dala at magpapapalit pa lang ako sa bangko. At dahil nga wala akong cash na dala ay di dumaan muna ako din sa kaibigan ko si Joy. Humira muna ako ng pamasahing papunta ng bahay, hindi ko naman pwedeng dalhin yung motor at wala akong lisensya. Ay tawan-tawa yung magkapatid gawa na ikinuwento ko anong nangyari sa akin. Ipakilala ko rin pala sa inyo yung kaibigan namin Disney princess na si Janet. At dito na nga agad ako dumiretso sa may Walter. Pumunta ako ng BDO para magbayad ng aking mga insurance. Tapos diyan ko na rin pinapalitan yung marami kong pera char. At para mas hindi halata ay mas pinili ko na lang maglakad. Ako nga'y dumaan muna din sa simbahan at nagdasal. Na sana yung pinapalitan kong pera ay hindi agad mabarya. Kaya naman na. Mantakin nyo ganamang nagtrabaho kami sa abroad para lang makapagbakasyon din sa Pilipinas. Ganun pa man ay maraming salamat Lord sa lahat ng blessings mo sa amin. Pagkagaling ko naman ng simbahan, dumiretso ako dito sa Renrex Studio. Dito kasi ako magpapaprint ng mga invitation para sa 60th birthday ng tatay ko. At habang inaayos pa nila yung mga papaprint ko, ay umalis na muna ako. Tinawagan ko na nga rin pala yung kaibigan ko si Joy para may kasama naman ako dito sa bayan. At ito na nga po ang kaibigan kong Disney Princess na ngayon ay tunay na nagpapayaman sa bansang Japan. Pero kahit anong yaman mo, uutusan ka lang ng ate mo. Bumili kami dito ng calculator para sa tindahan ni Janet. Pagkatapos niya, inaya ko na nga siyang kumain kasi tanghali na pero napadaan kami dito sa Likop. Hindi ko naman alam na mga Martes pala mga tao dyan, char. Ang chika ay sa Likop na daw bumibili lang pa ako yung kabit ng isang politiko dyan, char. At ngayon naman ay oras na talaga para kumain dahil kami gutom na sadya tanghali na. Ang in-order nga pala namin dyan ay sisig. Pagkatapos naman namin kumain, dumaan kami dito sa milk tea shop sa may central. Pagkabili nga namin ng drinks dyan, siomay naman itong nakita ko. Ngayon pa nga lang ay hindi na agad natupad ang aking mga dasal. Dahil paglabas ko pa lang ng simbahan, ipanin ang gastos ko, Diyos ko. At nabusog na ako sa siomay kaya naman babalik na ulit kami dun sa shop. Pagbalik nga namin ay kinakat pa lang yung mga invitation. At habang naghihintay nga sa may invitation ay natanaw ko naman itong mga nagtitinda ng mangga. Grabe pala talaga ang takaw kong kumain. At habang bumibili ako ng mangga, yung kaibigan ko naman dun sa kabila ay natataranta dahil may ginawa akong kalokohan. Akala ko talaga nagbago na ako pero nangati talaga yung kamay ko. Ano na po? Saan? Saan iniwan? Paano kung malalapot ako bago to? May Hayop ka talaga. Nakakayot ka. Paano kung malalae? Kasi naman kung saan ipinapato ang cellphone, buti na lang ako yung nakakita, diba? Habang kinakain ko nga yung mangga, 50 pesos. Dati ninanakaw lang namin sa kabilang bakod, char. At nang matapos nga lahat ng invitation, ay bumili naman kami ng mga envelope na paglalagyan. At dahil ayaw ko pang umuwi, naisipan kong ayain tong kaibigan ko. Dito yan sa Astrid Hill Salon sa Candelaria, Quezon. Dito nga ay magpapakayod ako ng mga kalyong na ipon ko sa bansang South Korea. Suki na nga ako dito, gada uuwi kasi ako dito talaga ako unang pumupunta. Sir Astrid, Bekenemen. Tapos ito palang kaibigan ko, first time niya daw magpapaputs pa. Puro mukha lang niya kasi yung pinalilinis niya. Asal mayaman na naman kami dito ng kaibigan ko. Hashtag namin sa buhay, deserve. Sabi nga ni ate, siya din daw yung nagputs pa sa akin nung last na uwi ko. Ang saya-saya nga ni ate habang nagtatrabaho at ang dami niyang kwento. Pati nga yung may-ari tsaka yung mga katrabaho niya ay chinismis niya sa akin. Huy, char lang yun ah. Tingnan niyo naman yung kaibigan ko tuwan-tuwa. 50 years ago pa kasi nung huling nabasa yung talampakan niya. At talagang dito sa Astro kapag pinuspa ka nakaka-relax. Talagang tanggal lahat ng iyong kalyo. Hindi lang ang puts pa ang aking pinagawa, pinalinis ko na nga rin ang aking mga kuko. Isa pa aray din ako sarap na sarap kapag kinukot ko ang aking hinlalaki. At ngayon naman ay si Joy ang ipuputs pa na ako, tuwan-tuwa ang babae Ay kababaeng tao ilibagin ang talampakan, ina. At sa lamig nga dito sa Astro Hill ako'y nakatulog habang pinuputs pa si Joy. Ito't nagising na nga ako kaya ako'y nag-video na ulit. Pagkatapos nga ng session namin, nakita ko itong ring light tsaka yung background nila. Sabi ko ipa-experience naman kami niya at nakikita ko lagi sa Facebook yung mga nagpapagawa dito inyong pinipicturean diyan tsaka video. Ay ang kaso'y paang nga pala ang ginawa sa amin. Pero sabi ko hayain na, basta kami pa-experience. Nagbayad naman kami Kung gusto nyo rin ma-experience ang service ng Astro Hill Salon, ay dito nyo lang makikita sa may Candelaria tabi ng Watson. Hindi pa rin nga kami umuwi, kumulo na naman ang aking sikmura. Ang nakita ko naman din ay scramble at ang mga fishball at kikiam. Ay hindi naman pwedeng palalampasin ko Para kasi Sir Boss, guys. Sino po yun? Kulay. Vlogger ka ba lang? Medyo lang. Medyo lang. Alam mo si Sir Boss, guys. Ito ko yan. Mali naman ang bilang yun ng fishball Naalala ko na naman yung mga kaibigan kong madadaya sa pagbibilang ng fishball at kikiam. Pagkatapos kong bumili ng aking merienda, itong si Joy hindi bumili kasi gusto niyang bumili dito sa may BCB. Iba kasi ang trip niya kainin ngayong hapon. Pagkatapos naman namin dyan, inaya ko si Joy sa palengke. Naalala ko kasi yung binibilang ko ng chicken balls. Ay, naka-recording niya. Diretso.
may motor. Daan ka muna kuya, go. Eh. Oh, ready na. Okay na, i-voice over ko lang. Hindi ka nakita, tanga. Ay, ganun ba? Oo. Wala na tong tigil ah. Okay, 0.5 mo na lang may motor. Alam niyo kung naghahanap kayo ng masarap na chicken balls, dito kayo pumunta sa tabi ng isdaan. Naku, sinasabi ko talaga sa inyo, suka pa lang napakasarap na. Pagkadating nga namin, ito't niluluto pala yung mga chicken balls. At dahil nga napakatakaw ko habang iniintay ko yung chicken balls, ay nag-order muna ako ng pansit habhab. Ito din talaga mga pagkain na nagpapasaya sa akin. Hindi talaga ako nakakaramdam ng kabubusugan. Ganito mga pagkain kasi hindi mo na makikita kapag ka nag-abroad ka na. Sabihin man ng iba na hindi healthy yung mga ganitong pagkain pero wala kayong pakialam, masarap kaya. Ay, tayo matsura ka naman. Oh, yummy. Sarap. Saya ka na. Yes. Uy, pwede ka nang i-billboard oh. Kahanay ng mga aso. At ngayon naman dito kami sa isang tindahan, bibili kami ng mga gagamitin para sa birthday party. Pagkatapos nga yan ay uuwi na kami pero naalala ko nga palang bumili ng mga prutas pasalubong sa aking mga bata. At syempre, bago tayo bumili ng prutas, sigman muna kung matamis talaga. Wala na, nag-aatikilo na ako kahit matamis. Matamis. Ay, nasiritang ka, te. Oo, yan kasi. Ito sa experience mo. Alam ko, virgin ka pa. Ano mo ipagkalanda ka? Nakakahiya. Sa dami nga namin natikman, nakakahiya namang hindi kami bibili, di ba? Pagkatapos namin bumili ng prutas, tumawag na rin kami ng tricycle. Sa may doctors, sa may messenger po pala. Thank you, te. Bye. Lucy. Mary. Kung akala nyo tapos na kaming kumain, hindi pa. Nandito naman kami sa Nanay Simeng halo-halo sa may Mangilag Sur. Ay naku, subukan nyo ang halo-halo din at napakasarap sadya. Habang ine-edit ko nga ang video na ito, Diyos ko po, namimiss ko ang mga pagkain. At syempre naman, namimiss ko rin na rin aking kaibigang si Joy. Yan ang kaibigan ko, isang tawag lang, isusulpot agad at kay sasamahan. Ay nako, kailan kaya ulit na rin mauulit? Ay siya ngayon nasa Japan, nagpapayaman. Wari ko, tapos na ang video na ito. Talaga naman sa dami na naming nakain, wari ko kayo nagutom din. At totoo nga po ang balita, uuwi na ako ng bahay. Kinuha ko na nga ulit ang motor na inihabiling ko ay hindi ko naman mabuhay. Marunong ka ba talaga? Oo. Paano ba ito? Hindi. Ha? Ay, baboy, patay mo muna yung Yung ganitong buhay din talaga nakakamiss sa Pilipinas eh. Tapos kapag nasa Pilipinas naman ay panay ang reklamong mainit. Gusto nang bumalik ng abroad nang may pera na ulit. At pagka uwi ko nga ng bahay, aray nag-aantay mga alagaing bata. Okay na! Whoop! Whoa! Ang sarap pa rin talaga umuwi ng bahay, no? Kahit pagod ka, pero alam mo may naghihintay sa'yo. Yan talaga yung namimiss namin mga OFW. Kasi kami dito sa abroad, walang ganyan. Yan lang. Anyong. See you sa susunod kong bakasyon.